worship service to start, here are our regular activities. Let us practice the principle of Matthew 6:33 in our Sunday worship service at exactly 2 p.m. So, students, let us go deeper into His words in our School of Leadership sessions every Monday at 7 p.m. Uniters, faith becomes stronger when we build each other in our online devotion every Tuesday at 7 p.m. Let us worship the Lord and thank Him for what He has done every Wednesday in our midweek service at exactly 6 p.m. HTP family, let us show compassion and support to each other in our online care group every Thursday at 4:30 p.m. We believe that prayer is powerful. Let us have a corporate prayer every Friday at exactly 6 p.m. YCF family, explore and know more about God in our fellowship entitled Thank God It's Friday at your schools, campuses, or universities. Keep in mind that we are encouraging you to attend to our regular services here at the House of the Lord. But for those who cannot attend on-site for some valid reasons, we have an exclusive Zoom link for you. In preparation for our worship, let us observe holiness and reverence toward God by following some rules. Do you have your Bible? We encourage you to bring your Bible whenever we have our corporate worship. You can also bring a pen and notebook, enabling you to take note of His Word. We also advise turning off your phone or putting it on silent mode before the service starts. That is, to avoid causing distraction to our fellow brethren. If possible, you can also stop using it in the meantime to be more focused on God. Please refrain from standing and walking, especially during the delivery of His Word. It is important to have a mind that is open to learning and a heart sensitive to His voice. Always remember that the worship hall is a holy ground and we are serving a holy God. Therefore, we expect you to observe silence. We are also informing you that it is prohibited to eat inside the worship hall. If you get hungry and needed to grab a bite, please do it outside the hall. If you have other concerns and wanted to know more about the church, feel free to approach the ushers. They are always willing to assist you. God bless us all. We are excited to worship with you. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating midweek service. Ayan, habang nagdadatingan po ang ating mga kapatiran, ang bawat isa po ay inaanyayahan ko po na tumayo at patuloy na ating acknowledge po ang banal na Santong Espiritu po sa ating kaligitnaan. And as we worship tonight, patuloy po na i-desire po natin na magkaroon po tayo ng isang malinis na puso na patuloy na si Kristo lamang ang itinitibok. Hallelujah. Kaya po sa gabing ito, let us continue to lift our hands in worship. Let us continue to lift our voice in worship our King. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Give us a clean hands, Lord, and a pure heart, Father God, tonight, Father God. Oh, we worship your name, Father God. You are holy, Lord. There's no one like you, Father God, in this place. Hallelujah. Yes, Lord. We bow our hearts, we bend on knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. O Lord, we cast down our idols. We bow our hearts, we bend our knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things.
Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Yes, Lord, hallelujah. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come, and make us humble, oh God. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us a pure heart, Lord. Give us pure heart. Yes, Lord, hallelujah. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts, Lord. Give us pure hearts. Yes, Father God. Ito po, Panginoon, ang patuloy namin desire, Lord, ngayong gabi ito. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob,
salvation, Lord. We'll continue to seek your face, Father God. We will continue to turn away, Father God, from our wicked ways, Lord. Tonight, Father God, continue to give us a clean hands, Lord, and a pure heart, Father God, that will continue to echo your name, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Purihin po natin ang Panginoon. Church, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, oh Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay dapat kayong purihin, Panginoon. Oh hallelujah. Kayo ay Diyos na dakila. Kayo ay Diyos na banal, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh hallelujah. Hallelujah. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa hapon na ito, Panginoon, hallelujah. Kami po ay nagpapasiyasat, Panginoon. Hallelujah. Siyasatin niyo po, Diyos, ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Kung kami po, Panginoon, may mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. Oh, hallelujah. Alam po namin, Lord God, na kami ay nakagagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi kalugod-lugod, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran, paglilinis, Panginoon. Hallelujah. Nang sa ganun, Lord God, maging kalugod-lugod kami, Panginoon, humarap sa inyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ay tinataas po namin, Lord God, ang midweek service na ito, Panginoon. Hallelujah. Kayo po ang Diyos na manguna, Panginoon. Kayo po ang Diyos na mapapurihan. Oh, hallelujah. Wala pong ibang madakila, Lord God, sa lugar na ito, kundi tanging kayo lamang, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. We welcome Holy Spirit in this place, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Samahan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hindi po namin ito magagawa, Panginoon, kung wala po ang inyong pagsama. Oh, hallelujah. Kay Lord, sa oras na ito, Panginoon, salamat po. Hallelujah. Lord, sa gagamitin niyo, Panginoon, hallelujah, sa simula, Panginoon. Kayo po ang Diyos na mag-anoint sa bawat isa, Lord God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, sa mag-aawitan, Panginoon. Gamitin niyo po sila mightily, Panginoon, hallelujah. Nang sa ganun, Lord, malugod po namin kayo, Panginoon, oh, hallelujah, sa mga oras na ito, Panginoon. At Lord, sa gagamitin yung tagapagsalita, Lord God, hallelujah, yung vessel niyo, Panginoon, itago niyo po siya sa pinakamababa, Panginoon, oh hallelujah. Wala pong ibang makita, wala pong ibang mapapurihan, Panginoon, kundi tanging kayo lamang, oh hallelujah. Oh hallelujah, ano man, Lord God, ang ibababa niyo, Panginoon, nawa ito ay tumimo, Panginoon, sa bawat puso ng inyong mga anak, Panginoon, na makaririnig nito, Lord God, hallelujah. At nawa ito, Panginoon, kung ito man ay pagtutuwid, Panginoon, ito ay ang malakaran namin, Panginoon. Matanggap namin, Lord God, hallelujah, dahil ito'y galing sa inyo, Panginoon. Hallelujah. At ito, Lord God, ay maging pagpapala, Panginoon, sa bawat anak nyo, Panginoon. Hindi po kami lalabas, Lord God, sa sanktuaryo na ito na hindi po kami pinagpala, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Kay Lord, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. At Lord, sa internet connection, Panginoon, hallelujah, kayo rin po, Panginoon, ang humawak nito, Lord God. We rebuke all the works of the enemies, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Wala pong maging interruption, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran, Lord God, na wala po rito, Panginoon, dalhin niyo po sila, Panginoon, ng kanilang mga pangyapak dito, Lord God. Nang safe and sound, Panginoon, hallelujah, na sa ganun, Lord, maging sila man, Panginoon, makasama sila sa pagpupuri sa inyo, Panginoon, hallelujah, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, ang mga sa online, Panginoon, hallelujah, alam ko, Lord, na kung ano po kayong kumilos dito sa on-site, Lord, ganun din po kayong kikilos, Panginoon, sa online, Panginoon, oh, hallelujah. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Alam ko, Lord God, sa hapon na ito, may gagawin kayo, Panginoon, sa bawat anak nyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Kay Lord, maraming salamat po, Panginoon. We claim the victory, Lord God, ng gawain na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami sa simula hanggang sa matapos ang gawain na to. Kayo po ang mapapurihan, kayo po ang madakila, kayo po ang maluwalhati, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo po lahat ang papuri,
pagsamba at pagdakila, ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, naming tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi po, ay bigyan pa po natin ng mas malakas na palakpak po ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na ang lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po sa gabing ito, patuloy na ibigay natin yung best worship na karapat-dapat po para sa ating Panginoon. Hallelujah. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord. Yes, nothing is impossible to you, O God. I'm not gonna
Lord. Patuloy po tayong umawit ng pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God, that there is no one like you, Lord. Hallelujah. In this place tonight, Father God. Hallelujah. We rise, there's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. There is no one like you, Lord. Yes, Lord.
And you can do miracles, Father God. Kagaya, Panginoon, ng iyong ginawa, Father God. You turn water into wine, Father God. Hallelujah. And Lord God, tonight, Lord, we will continue to praise you, Father God, all the days of our lives, Father God. Hallelujah. We praise your name, Father. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, na natatanging rason, Father God, kung bakit kami narito ngayong gabing ito, O Diyos.
Jesus, you're the reason. You are my freedom. Jesus, you're the reason. You are my freedom. Jesus, you're the reason. You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Nasaan kami, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, O God? You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Here in my life. Lord, we stand amazed in your presence, Lord, astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. And there is no one higher than our God. There is no one greater than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher
so amazed, Father God, on your presence, Father God, in this place, Father. We are so astounded, Father God, by your mercy and your love to us, Lord. Hallelujah. Truly, Father God, hindi namin alam, Panginoon, kung nasaan kami, Lord God, kung wala ka, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Lord, we are so grateful, Lord God. We are so thankful, Father God, for giving your Son to die for us, Father God, on that cross, Panginoon. Marahil, Panginoon, yung iba sa amin, Panginoon, kung hindi ka namin fully nakilala, O God, lulong sa masamang bisyo, Panginoon, nasa ibang way, Panginoon, yung aming buhay, Father God. But then, because of your great love to us, Lord, we know already, Father God, kung nasaan kami ngayong gabing ito, Father God. At ito, Panginoon, ay dahil sa iyo, Father. For there is no one higher, there is no one greater, Father God. There is no one like you in this place, Lord. Hallelujah. Kung saan, Panginoon, you are the God, Father God, who can do miracles, Lord. There is no one higher. There is no one like our God. There is no one high, no one greater, no one like our God. There is none more able, once I say, great and glorious. There is no one high, no one greater, no one like our God. There is none more able, once I say, great and glorious. There is no one high, no one greater, no one like our God. There is none more able, once I say, great and glorious. There is no one high, no one greater, no one like our God. There is none more able, once I say, great and glorious. Yes, Lord, hallelujah. Truly, Lord God, that you are great, that you are glorious, Father God. Lord, let us see, Lord God, your great glory, Father God, in this place, Father God. Hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Welcome po sa ating lahat sa ating midweek service. Ang Diyos ay nagagalak po sa araw na ito sa ating pagpupuri. Amen. Alam ko po na ang iba po sa atin ay pagod at alam ko na mas pinili po ng iba sa atin na magpahinga sa presensya ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Amen. Ayan, para po sa ating ngayong oras na to, sino po ang magbabalik ng pasasalamat at papuri sa Panginoon? Amen. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay blessed. Sino po? Meron po ba? Wala po ba ang gustong magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan? Wala po ba talaga? Ayan, alam ko naman po sa ating mga puso, sa ating mga sarili, tayo po ay araw-araw na nagpapasalamat sa mga kabutihan na ginagawa ng ating Panginoon sa buhay po natin ng bawat isa. Kung wala na po ba talaga?
Kung wala na po, dumako na po tayo sa ating announcements. Mukhang excited na po ang lahat na makinig po ng salita ng ating Panginoon. Ayan, para sa ating regular services po, atinan po natin ito palagi. Meron po tayong midweek service every Wednesday at 6 at prayer night every Friday at 6 p.m. din po. Ayan, 60-day challenge. Batch 11 na po ang ating 60-day challenge ngayon. At ang discussion natin ay every Sunday at 1 p.m. Agahan po natin kasi po on time po nagsisimula. Ayan, ngayong Sabado na po, inaanyayahan po ang lahat na dumalo. At ako rin po, inaanyayahan ko yung sarili ko na dumalo po sa Don't Watch. Ngayong Sabado na po ito. Ayan, at 5 o'clock po, daluhan po natin to dahil alam po natin sa sama-sama nating pananalangin, may ginagawa ang ating Panginoon. Ayan, para sa dance ministry, meron po silang internal creative dance workshop. Ito naman din po ay gaganapin ngayon din pong Sabado, May 4. Ayan, para sa ating barangay scouting for Oplan Kalinga Jesus, gaganapin din po ito sa Sabado, May 4. Ayan, para naman po, para sa ating mga nanay, ito po ang araw po natin. Sa linggo po, gaganapin ang ating Mother's Day celebration. Kaya po lahat ng ating mga nanay, imbitahan po natin yung mga nanay natin na dumalo po sa pagdiriwang po ng ating Mother's Day po dito sa Jesus Tanging Pag-asa. Ayan, Oplan Kalinga Jesus, gaganapin po ito by May 11 and 18. Ayan, sa Children's Ministry naman, Parents and Kids Seminar. Ayan, magkakaroon po sila by May 18 po. Ayan, ito rin po ay pinag-aanyaya ng ating bahay-sambahan sa ating evangelistic night. Medyo kakaiba po ang tema nito ngayong taon na to. Kaya dapat po maging excited tayo sa ating evangelistic night na gaganapin po sa May 22. Ayan, para naman sa ating medical and dental mission, community outreach program, ito po ay gaganapin sa May 26. In line po ito sa ating gaganaping 23rd anniversary ng Jesus Tanging Pag-asa. Ayan na po, ang ating pinakahihintay po. Sino po ang excited na dito? Parang dalawa lang po ang excited. Parang hindi po lahat excited sa gaganaping 23rd anniversary ng Jesus Tanging Pag-asa. Amen. Napakatagal na po ng ating church. Yung napakabuti ng ating Panginoon sa ginagawa sa ating church. Ito po ay gaganapin sa May 26. Mag-invite po tayo, yung mga families po natin, dalhin po natin dito. Ayan, Women's Fellowship. Kakatapos lang po ng Women's Fellowship nung nakaraan, kahapon, oo. And then next, na Women's Fellowship ay by May 28 po, 6 p.m. Soaking and Equipping naman natin, May 29, 6 p.m. po. Ayan, para sa retreat po natin, isa po ito sa napakaganda rin po na daluhan ng bawat isa. Open po ito, hindi lang po ito sa mga workers, open po ito sa lahat po. Ayan, there are 2 ways po to register via QR code at sa form po, meron din po sa ushering ministry. Ayan, wala na po. Ayan, para naman po sa ating pagkakaloob, inaanyayahan po ang bawat isa na ibigay po ang kanilang mga kaloob bilang handog po sa ating Panginoon. Amen. Ayan, inaanyayahan na po, nadalhin po natin ang ating mga kaloob. With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.
Hallelujah, hallelujah. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Hallelujah, you are great, you are powerful, Lord. Hallelujah, you are the provider, Lord. Hallelujah. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon. Hallelujah. Magamit lamang ito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, O Lord, maging sa expansion ng iyong kingdom, O Lord. Hallelujah. Lord, i-bless mo rin po ang mga tao, Panginoon, ang mga anak mo, O Lord, yung favor mo, yung blessing mo, matanggap po nila, Panginoon, maging ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga kumpanya, ay patuloy mo rin pong i-bless, O Lord. Hallelujah. Maging ang mga anak mo, O Lord, na walang kakayahan, na makapaghandog din po sa iyo, O Lord. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos na magbibigay po ng opportunity sa kanila, O Lord. Hindi na po nalilimitahan ang iyong kapangyarihan para abutin ang iyong mga anak. Kaya po, Panginoon, dumudulog kami sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang bawat isa, O Lord. Hallelujah. Alam ko po, Panginoon, na ang kaloob na ito, yung plano mo po ang siyang masunod, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness, O Lord. Hallelujah. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ngayon po, tawagin na po natin ang speaker, ang woman of God, si Ate Lorna Lontok. Okay, salamat po sa Lord, no? Kahit na medyo marami-rami pa rin naman. Salamat sa Lord kasi holiday ngayon ay maaaring yung iba ay alam natin na baka nag-holiday din sila. Purihin po ang Panginoon at ngayon dadako na po tayo para madali po tayong matapos. Ngayon ay 6:51. Atin pong buksan ang ating mga Bible kung meron po tayo sa aklat ng Lucas chapter 18 verse 7 to 8. Oh. Okay, meron pala tayo sa natin, PowerPoint. Dito na lang ako kasi parang ang labo ng aking mata. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? Okay, tayo po ay muling manalangin. Lord, tunay po, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na ngayon ay maririnig namin ang inyong mga salita na hindi pa rin po kami natatapos, Lord, bagamat dadako na kami sa panibagong team, pero sa pagkakataong ito, Panginoon, alam ko po na mayroon pa rin kayong mensahe na nais ipaabot sa amin tungkol po sa pananampalataya. Kaya ito po yung dadalhin po ng inyong lingkod, Panginoon, kaya sa oras na ito, itinataas ko po sa inyo ang bawat bahagi nito, na wala po akong ibang maitaas, wala rin po akong ibang masabi, kundi ang salita nyo lamang, na kayo lamang, Lord, ang talagang maitaas. Lord, bigyan niyo po ang bawat isa ng kaunawaan, maging ako man ang magsasalita, Panginoon, kung paano namin mauunawaan at matatanggap ng maliwanag sa aming mga puso ang inyong mga salita. At wala pong ibang makita dito at mataas kundi kayo lamang, O Diyos. Lord, pagpalain niyo rin yung mga nasa online na hindi namin kasama sa oras na ito. Sila man ay pagpalain ninyo na kung paano nyo kaming kinakatagpo at patuloy na kakatagpuin sa oras na ito, ganon din po nawa ang gawin nyo po sa kanila. Lord, marami pong salamat. Sinasamba po namin kayo. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, sige, palakpakan natin muli ang Lord. Kasi yung iba dito ay galing sa swimming. Baka kayo po ay antukin. Huwag kayong matutulog.
Sige kayo. Kukurutin niyo po yung sarili niyo pag nararamdaman niyo pong inaantok kayo. Kasi ako po ganyan. Kasi ako sabi nga ni Pastor Ombi, ayoko talaga po kasi ng matutulog. Bagamat ako po ay nakakaramdam talaga din po ng antok. May time na ganun kasi ako nga po ay lagi din po yan. Pero ang katuwiran ko po kasi ay ganito, bakit ko tutulugan ang gawain ng Lord? Kasi di ba, kung tayo ay nakikipag-usap sa isang tao lang po yon, parang ang laking insulto sa kanya na tulugan mo siya habang kaharap mo siya, di po ba? Ganun yung, para sa akin, ganun yon. Tapos, ang Diyos, nandito ka, nakikipag-usap ka sa Panginoon, tutulugan mo siya. Yun po ang katuwiran ko, kaya hindi talaga po ako matutulog. Ang gagawin ko, kukurutin ko po yung sarili ko talaga, yung hanggang masasaktan po ako. Pag hindi ko na kinaya, tatayo naman ako. Huwag lang po ako makatulog. Kaya yun din po ang payo ko sa inyo, pag inaantok kayo, kurutin nyo rin ang sarili nyo. Yung masasaktan kayo, hindi naman magsusugat, pero para lang hindi natin tulugan ang salita ng Panginoon. Praise God. Ang akin pong title na nilagay ay yung nandun po sa ating verse na kinuha sa Luke 18 verse 8. Yung makakatagpo kaya siya ng mga sumasampalataya sa Kanya dito sa lupa. Kinuha ko po sa English version kasi mas maganda po siyang, maganda sa pandinig din. Will He find faith on earth when He comes? Yun po ang nasa English. Kaya talakayin po natin ang tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya. Bilang panimula, everyone who consider as a child of God has faith in God. No? Pag ikaw ay isang anak ng Diyos, automatically, ikaw ay may pananampalataya. Kasi hindi ka pwedeng tawaging anak ng Diyos kung wala kang faith sa Panginoon. Totoo yan. Hindi mo pwedeng tawaging anak ng Diyos pag walang pananampalataya. It is impossible to be a child of God if you don't have faith in God. Kaya tayo tinatawag na mga anak ng Diyos dahil nananampalataya tayo sa Diyos. Meaning to say, lahat ng anak ng Diyos ay may pananampalataya na sa Diyos because God has already stored that faith in our hearts. When we started to hear and listen from the Word of God, na nakalagay po yan sa Romans chapter 10 verse 17. Ang sabi po ay ganito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Iba-iba po ang version pero yun din po ang ibig sabihin. Sa pakikinig naman ay ang bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Mean to say, yung pong ating pananampalataya, ito'y galing sa Diyos na nakuha natin sa pamamagitan po ng ating pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, dahil narinig mo na ang salita ng Diyos, God has already stored faith in your heart, in our hearts. Nandiyan na yan. Dahil meron na tayong pananampalataya, ano ngayon ang gagawin natin? Kasi natalakay na po lahat yung tungkol po sa pananampalataya. Kaya sabi ko nga, Lord, ano pa ba ang aking ibabahagi? Sa katotohanan, pwede na nga tayong punta sa panibagong team. Pero sabi ko, ayokong ako ang mauna. Kasi ngayon po ay May 1. Mga pastor na lang ang mauna. Kaya sabi ko, Lord, faith pa rin. Kaya sabi naman ni Pastor Nes, okay pa rin ang faith kasi parang ano pa rin naman tayo, greater faith, greater glory, parang iisa din naman po yun magkakaano siya, magkakapatid. Kaya tunghayan pa rin natin, no? Huwag nating tutulugan ang tungkol sa faith. Ano na lang ang kailangan gawin? Kasi nandyan na po yan Sabi nga, ibinigay na sa atin ng Diyos. Ano na lang ang kailangan gawin natin bilang tayo ay anak ng Diyos? Kasi sabi ng tanong ng Panginoong Hesus, si Lord Jesus mismo ang nagtanong, will He find faith when He comes? Makakatagpo kaya siya ng pananampalataya dito sa lupa kung siya ay dumating? Kasi sabi natin, malapit nang dumating ang Lord. Makakakita pa kaya siya? Makakasumpong pa kaya siya ng mga taong nananampalataya sa Kanya? Kung nawawala na yan. Sabi kasi ng
ang isang malinaw na instruction po na ibinigay ng Diyos para tayo ay maging matatag. Kasi kailangan na lang nito, yung faith na ito ay maging matatag, mga kapatid. Kasi pwede itong maging, masway, maging mahina, o maaari pa ngang mawala. No, the firmness of faith is surely possible only by the clear instruction of the Word of God. Ano po yun? Nasa Matthew chapter 7 verse 24 and 27 po yan. Sabi doon, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino. Ano pong sabi doon? Na nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Umulan ng malakas, bumaha, bumagyo, binayo ng malakas na hangin ang bahay, pero ang bahay na yon ay nanatiling nakatayo dahil nakatayo sa pundasyong bato. Yun po ang katulad ng taong hindi lamang nakikinig, kundi isinasagawa ang salita ng Diyos. Kaya kahit dumating ang problema, pagsubok na hindi naman talaga maiiwasan ng mga anak ng Diyos, lahat tayo po ay dumaraan dyan, mga kapatid. Walang hindi. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, dadaan ka talaga sa mga trials, sa mga pagsubok ng buhay. At ang ginamit ng salita doon ay bagyo. Pero ang sabi doon, dahil nakikinig siya ng salita ng Diyos at isinasabuhay, dumating man yung bagay na yon sa kanya, siya'y nanatiling nakatayo. Ibig sabihin, matatag ang kanyang pananampalataya. Bakit? Dahil ba siya ay malakas? Dahil siya ba ay magaling? Dahil ba siya ay matalino? Walang ganon. Iisa lang ang formula na ibinibigay ng Diyos. Isabuhay natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yan po ang magpapatatag ng ating pananampalataya. Ngayon, yung hindi raw po nagsasabuhay, bagamat nakikinig, ang sabi ay katulad ng isang mangmang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Imagine buhanginan, walang katibay-tibay. Ganon din ang nangyari. Umulan ng malakas, bumaha, bumagyo. Binayo ng malakas na hangin ang bahay. At ang bahay na yon ay tuluyang nasira at nawasak. Ibig sabihin, yung taong yon, bagamat siya ay nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi niya isinasabuhay, nang dumating ang mga pagsubok ng buhay, dagli rin siyang nawala. At ang sabi nga doon sa ating binasa, tuluyang nagiba, tuluyang nasira, tuluyang nawasak. Ito inihahalin tulad sa ating kalagayan bilang mananampalataya. Ibig sabihin, yung taong ganon, kapag dumating sa problema, tuluyan na pong nawawala sa Panginoon. At nakakatakot yun. Kasi alam nyo, hindi ko lang malaman kung saang particular na verse sa Bible. Kapag ang isang tao ay nakakilala na sa Panginoon, tapos tumalikod pa na wala pa, masigit na parusa ang tatanggapin niya sa Diyos. Kasi alam niya na ang katotohanan. Kesa doon sa mga taong wala talaga totaling alam sa Word of God. Yung hindi niya narinig, hindi niya nalaman. Sabi na, at ang tanong ko nga, bakit kailangan nating pahalagahan? Bakit natin kailangan pahalagahan ang pananampalataya na nasa atin? Kasi sabi nga ng ating title, naghahanap ang Diyos ng mga tao na may pananampalataya kapag siya ay bumaba dito sa lupa, dumating. Kaya kailangan yung pananampalataya na yon ay manatili sa atin, hindi po natin hayaang mawala. Kaya mahalaga na maunawaan natin kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa buhay ng anak ng Diyos. Mahalaga ang pananampalataya na hindi dapat pabayaang mawala pa. Ang tanong, nawawala ba ang faith? Sige po kayo ang sumagot.
Okay, ako na rin nasasagot. Tanong ko, sagot ko. Okay lang. Okay? Kasi alam ko hindi kayo sure. Pero ito, sure po tayo ng Bible. Hebrews chapter 3 verse 12 and chapter 6 verse 4 to 5. Sabi po ng talata, hindi po ako para malaman natin. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikuran ang Diyos na buhay. Meaning to say, nawawala pala. Diba? Nawawala, sabi ng Bible eh. Hindi po ako nagsabi at sa chapter 6, andito pa po. Dati naliwanagan na sila. Nakalasap ng makalangit na kaloob. Naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nag-i-speaking in tongue na ito. Probably kasi tumanggap siya ng Holy Spirit. Malimit yun ang nangyayari. Nakadama o nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos. Pero nawala po sila at hindi nagpatuloy. Kaya ibig sabihin, pag hindi pala natin iningatan mga kapatid, ang ating pananampalataya, maaaring ito pala ay mawala. Hindi guarantee na ikaw ay laging nasa church. Pero hindi mo tinutupad o sinusunod ang salita ng Diyos kasi lahat ng tao dumadaan sa pagsubok. Paano kung dumaan yan? Hindi ka pala doon sa kalagayan na nagtayo sa pundasyong bato, kundi sa isang buhanginan lang. Di mawawala ang pananampalataya mo. Di po ba? Kaya dapat ito po ay ating iniisip. Kasi lagi nating sinasabi, malapit nang dumating ang Panginoon. Pero ang malaking tanong, handa ba tayo sa pagbabalik ng Lord? Talaga bang makatitiyak na pag dumating siya, mapapasama tayo doon sa langit? Kasi naging matatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Tayo lang po ang makakasagot niyan. Hindi tayo pwedeng magturuan dahil tayo mismo ang nakakaalam niyan sa ating mga sarili. Kaya kung hanggang ngayon hindi pa ito maliwanag sa atin, hindi natin pinapahalagahan para tayo mga easy na mga mananampalataya, no? Parang pag-church, pag-araw ng linggo, mag-church. Kasi wala namang nakakakita ng puso kundi si Lord. Pero pagdating ng bahay, pagpasok sa school, pagpasok sa mga workplace nila, hindi na makita kung sino yung Christian at Christian doon sa kanilang grupo. Kasi kung ano yung ginagawa ng hindi Kristiyano, ginagawa rin pala ng mga mananampalataya. Tayo po ang nakakaalam niyan. Kaya, mahalaga na ang pananampalataya natin ay pahalagahan natin. 3 lang po yung aking sasabihin dito na bakit mahalaga. Bakit mahalaga? Una, mahalaga ito dahil ang pananampalataya o dahil sa pananampalataya kaya tayo iniligtas o ililigtas ng Diyos. Because of faith. Kaya mahalaga na maunawaan natin kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa buhay ng anak ng Diyos. Sa Hebrews, dito na ako. Sabi po dito sa Ephesians 2:8, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. Hindi raw ito sa ating sariling mga gawa. It is the gift of God. Regalo ito ng Diyos. At sa John 3:16, makikita naman din po natin dyan yung sinabing, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
Ibig sabihin, kahit ang Diyos ay makapangyarihan upang tayo po ay iligtas, kung wala ang pananampalataya, hindi pa rin niya tayo maililigtas. Kasi ang sabi doon sa mga binasa natin, by grace, through faith in Christ, we are saved. Halinaw, di po ba? Hindi tayo naligtas dahil lamang sa kapangyarihan ng Diyos. May ginawa tayo. Una, yung naka-stored na pananampalataya na nilagay ng Diyos sa atin, ay nariyan, ibinigay ng Diyos siya, kaya tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na kaligtasan kasi nanampalataya tayo sa Panginoon. At doon sa John 3:16 naman, dahil nanampalataya tayo sa buktong na anak ng Ama, sabi kasi doon, kung sino man ang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ibig sabihin, yung pananampalataya na yon ang hinahanap ng Diyos para magawa niya sa atin yung bagay na ng pagliligtas. Hindi tayo maliligtas kahit gaano pa ang Diyos makapangyarihan. Sabi ko dito, alam ko sabi ko, Lord, tulungan niyo ako na maunawaan ito. Because our faith in God, ito yun for God, yung faith natin, it is His access. Ito yung kanyang oportunidad para tayo ay iligtas. Yung faith na yon na nasa atin. And in the same way, our faith in God for us, para sa atin naman, as His children, faith is an access for us to be saved by God. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya, yun yung access ng Lord para tayo po ay iligtas. Para sa Diyos at para naman sa atin, yung pananampalataya na yun, ito naman yung access natin para tayo po ay mailigtas ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pananampalataya sa Diyos at maging sa atin. Kailangan natin yon. Hindi kailangan ng Diyos ang faith, pero ito ang kanyang batayan para iligtas niya ang tao. Ito ang kanyang batayan para tugunin niya ang ating pangangailangan. Yun po ang katotohanan. Pero ang faith hindi kailangan ng Lord. Bakit niya kakailanganin ng faith? Diyos siya. Kailangan lang ng Diyos yun dahil yon ang kanyang pamamaraan na ginawa sa atin para tayo ay kanyang mailigtas. Purihin ang Panginoon kasi binigay niya ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid. Di ba nung kanyang binigay ang kanyang kaisa-isang anak, wala pong piniling tao ang Diyos na ang kanya lang ililigtas ay mayayaman. Hindi rin ang mga aba, hindi rin ang mga nasa gitna, na mga nasa middle class. Hindi po. Kundi ang nais at layunin ng Diyos, lahat ng tao, anumang uri, anumang lahi, ikaw ay maligtas. Pero nagbigay ang Diyos ng isang batayang hindi natin masasabi nating walang kinikilingan. Kasi kahit mayaman ka, kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, hindi ka ililigtas ng Diyos. Kahit mahirap ka, kung hindi ka nananampalataya sa Diyos, hindi ka rin ililigtas ng Diyos. Kahit gaano ka pa karunong, kahit gaano ka pa walang pinag-aralan, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka pa rin ililigtas ng Diyos. Kaya nagbigay siya ng isang batayan na walang pinipili. Patas ang Diyos. Ginawa niya ito para sa kaligtasan ng lahat ng tao para walang masabi sa Kanya. Hindi isusumbat sa Diyos na, Lord, ililigtas niyo lang naman kasi marami kaming pera, kasi kami ay may pinag-aralan, kasi kami ay mayaman, kasi kami ay mahirap. Walang ganon. Kundi ang hahanapin lang talaga ng Diyos, yung pananampalataya. Kahit isang taong mayaman, pero ang kanyang faith sa Lord ay naroon, ililigtas siya ng Diyos. Kasi sabi ng Bible,
Sabi ng Bible, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok ng kaharian ng langit. Sabi ng Lord yan. Bakit? Kasi mainam pang pumasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa mayamang pagharian ng Diyos. Yun ang sabi. Kasi nga mayaman po sila. Pero ang sabi din ng Diyos, sa Diyos walang mahirap. Ibig sabihin, kahit isang mayaman, pinakamayaman, pinakamatalino, basta't ikaw ay totoong nananampalataya kay Kristo sa Panginoong Hesus, tinanggap mo siya, ikaw ay maliligtas. Maliligtas ka, ililigtas ka ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Dahil sa pananampalataya, kaya tayo ay ililigtas ng Diyos. At ang isa pang bagay na gusto ko ring maintindihan natin, ang faith, pag inaaral po natin, hindi pa siya verb, hindi pa siya action word. Actually, siya ay abstract noun. Kasi ang faith, pag tinignan po natin ang meaning nito sa English, it is a strong belief and trust that we cannot detect or cannot detect with the five senses. Hindi ito nadedetect, hindi ito nahihipo, hindi ito nahahawakan. But when faith is applied o applies, it becomes an action word. It becomes verb. Kasi dito sa atin, yung example ng noun o abstract noun ng pananampalataya ay nasa Ephesians chapter 2, verse 8. In-install na yan ni Lord sa atin nung tayo'y nanampalataya sa Kanya. Nandyan yan. Kasi sabi yan ng Bible eh. Pero, magiging action yan pag ginamit natin yung John 3:16. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, ibig sabihin, meron kang ginawa, nanampalataya ka, ikaw ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi din po sa Acts chapter 16 verse 31, manampalataya ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Doon po nagiging action word ang pananampalataya. At yun naman talaga ang dapat. Hindi dapat na ang pananampalataya ay manatiling noun lang, pangalan lang. Kailangan ito ay it must be put into action. Kailangan natin itong isinasagawa. Katulad din po ng example na paano tatatag ang ating pananampalataya. Kung pinakikinggan lang ang Word of God pero walang pagsasabuhay, wala rin po iyong silbi. Kaya ganon din yung faith. Kahit may faith tayo sa puso natin, kahit may pananampalataya, pero hindi natin yung ginagamit, hindi natin yan pinagagana, yan ay mananatiling patay. Kaya sabi nga po ni Apostol Santiago, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay, patay. Kasi nga, ang pananampalatayang buhay, ito po ay kumikilos. Kung paanong ang salita ng Diyos dapat sinusunod natin, ganun din po yung pananampalataya. Dapat, hindi lang natin ito iniisip na ako may pananampalataya ako matatag ako ay sa Lord. Dapat hindi ganon, dapat may application. May application. At ang pananampalataya ay nasusubok sa panahon ng ating mga pangangailangan, mga kapatid. Isang patotoo lang para medyo ma-enlighten tayo. Kasi ako talaga, hindi ko po ito pinagmamalaki. Sa totoo, ang hirap-hirap po ng buhay na dumaan ka sa ganong kalagayan. Nung kami po ay bago-bago po ni Pastor, nagka-tricycle driver po siya.
nakabangga po siya ng sasakyan, kotse. Sa dami-dami po ng mababangga. Kotse pa ng pulis. Kotse po ng pulis. Alam nyo, ako talaga po, nakaramdam ako ng time na yun ng takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos nabalitaan ko, si Pastor Ombi nandun sa, hindi ko alam kung dinala siya doon sa munisipyo para kausapin. Tapos, nung nakausap siya, hinihingan po kami. Ang anak pa lang po namin noon hindi, anak na namin ang dalawa, napakaliit pa ni Paul, siguro mga 5 years old pa lang siya ng time na yon. Kaya matagal na rin po yon. Sabi ko, hinihingan po kami ng time na yon, malaki na pong halaga yon, 15,000, 15,000. Saan po kami kukuha noon? Di po ba? Yung time na yon, ang kita po ni Pastor Ombi, 200, 300, aalisin po yung, syempre pag ikaw ay driver, aalisin mo yung, minsan yung bawas sa gulong, sa mga ganon, mag-aalis ng mga panghanda, natawag doon, panghanda maintenance, pagdating ng oras ng kagipitan sa paghahanap buhay meron. Kaya yung 300 na yon, mababawasan yon. Siyempre, alsin namin ng tithes, alsin namin ng offering, wala na pong halos matitira. Bawat araw namin ay, alam nyo na yon, yung everyday life, isang hanap buhay namin ay talagang kasya lang po sa bawat araw. At minsan ay parang kakapusin pa. Yun yung time na talaga pong ako po ay, sabi ko sa inyo, hindi ko na alam kung, pero ako ay kumakapit talaga sa Lord. Sabi ko, Lord, ngayon ko lalo kailangan. Alam ko po, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo po. Alam niyo po, doon sa panalangin na yon, doon sa pananampalataya, alam kong hindi niyo kami pababayaan. May ginamit ang Diyos doon. May nakakita pala doon sa pangyayari. At ang pangyayaring yon, sa halip na kami po ang may magbayad, nising ko po, hindi po kami kinunan. Purihin po ang Panginoon. Kasi yung nakakita ay malakas po doon sa munisipyo. Kasi siya pala ay isang konsihal. Nakilala doon sa Malabon. Kaya siya yung nag-testify para kay pastor. Kaya sabi ko, Lord, dito ko napapatunayan talaga, kapag ang inyong mga anak ay talaga pong nanampalataya na hindi nyo kami pababayaan, gumagawa ang Diyos ng paraan. Okay, pinapakitaan na ako na 15 minutes na lang. Okay, nabawasan na yun. Okay, number 2 na po tayo. Dahil ang pananampalataya ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng access para makatawag at makalapit sa Diyos. Yung faith din na to. Kasi kung wala tayong pananampalataya, mga kapatid, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Kasi ako noon, dahil wala pa akong pananampalataya sa Panginoon, kung sino-sinong Diyos ang tinatawagan ko, iba-iba, may maliit, may mataas, at lagi ako nagpapahid ng mga, alam nyo na yon. Pero nung ako'y nanampalataya sa Panginoon, nagkaroon ako ng access na talaga palang sa Diyos lang tayo dapat tumawag. Sa Diyos Ama, sa Panginoong Hesus, sa pangalan niya. Kaya nagkaroon tayo ng access na ngayon nakakalapit na tayo sa Diyos. Na hindi tayo kailangang dumaan pa sa kung saan-saan. Directly nakakatawag tayo sa Diyos. Kasi ang sabi ng 1 John 5:14-15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kaya tayo lumalapit sa Diyos dahil ang faith natin ang nagbubus, no? Yung nagpapalakas sa atin upang makalapit tayo sa Diyos nang may malaking pag-asa na tutugunin tayo ng Panginoon. Kung wala ang faith na yan, yung pananampalataya na yan, sino ang ating pagkukuna o ano ang pagkukuna natin ng lakas para makalapit sa Diyos na hindi tayo mag-aatubili?
Pero dahil sa pananampalataya, ang sabi ng ating binasa, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Diyos sapagkat alam nating pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin. Lalo na kung ito po ay naaayon sa kalooban ng Diyos. At number 3, dito ang last. Dahil ang pananampalataya ang nagudyok sa atin upang sumunod sa Diyos. No, ito rin yung faith na ito na nasa atin. Ito rin yung naguudyok sa atin para ang Diyos ay ating sundin. Hindi lang dahil mahal natin si Lord. Ang katotohanan, hindi naman talaga tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Tayo ang minahal ng Lord. Kaya kung ang magiging batayan lang natin ay pag-ibig, isa po yan. Pero kung ang pag-ibig lang at wala naman tayong pananampalataya, mahihirapan din tayong sumunod sa Diyos. Kasi pinatutunayan po ito ng Hebrews chapter 11 verse 17. Yung nag-udyok sa kanya para sundin niya ang Diyos ay ang pananampalatayang nasa kanyang puso. Okay, ito po yung tungkol kay Abraham. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nagudyok sa kanya. Naialay niya si Isaac. Mababasa niyo po yan sa 11:17 ng Hebrews. Hindi ko na po inilagay, kayo na lang po ang magbasa, pero yan po ang mababasa ninyo. Ang nagudyok sa kanya, naialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos. Ipinangako pero pinapahandog. Tulad ni Abraham, ang pananampalataya ang nagudyok sa kanya upang masunod ang napakahirap para sa atin. Maging para sa atin. Na sumunod ang ialay ang sariling anak upang patayin para sa Diyos. Hindi po ba? Ako naniniwalang kapag pinataas tayo ng kamay, lahat tayo tataas. Sino rito ang kayang pumatay ng anak para ihandog sa Diyos? Walang tataas sa atin. Pero si Abraham, nagawa niya ito dahil ang nag-udyok sa kanya ay ang pananampalatayang nasa kanya. Basahin po natin ang Hebrews 11:17. Yung pananampalataya na yan ang nag-udyok sa kanya. Kaya, maging si Noe, siya po ay inutusan ng Diyos na gumawa ng arko. Ang arko na ipinagawa ng Panginoon na isa itaas ng bundok. Pero sumunod si Noe. Hindi na nga inisip na Noe, bakit nagpagawa ang Diyos ng arko pero sa taas ng bundok, ba't hindi sa ibaba? Kasi ang sabi ng Panginoon, paaapawin niya ang tubig ulan, babaha ng lampas sa bundok. Kasi mamamatay, gugunawin niya ang lahat ng mga may buhay. Naniwala doon si Noe. Kaya kahit tumakbo yon ng ilang taon, kundi ako nagkakamali, 100 years, bago tinupad yun ng Diyos, ginawa ni Noe ang bagay na yon. Bakit? Ang nagudyok sa kanya para gawin yon ay ang pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya nasunod niya ang Diyos. Kaya yung sa atin, bilang tayo po'y mga anak ng Diyos, yun din po ang nararapat sa atin. Gamitin natin yung ating pananampalataya na motivation natin para ang Diyos ay ating masunod, mga kapatid. Minsan nagturo ako, gamitin nating motivation ng love, pero kasama po sa love ang faith natin. Kasi mahalaga sa Diyos ang pananampalataya ng bawat anak ng Diyos. Kaya bilang konklusyon, kaya ang faith dapat ay may pagkilos. Tulad ng sinabi ko kanina, ang faith ay abstract noun, no? At mananatili lang itong abstract kung walang aksyon. Magiging action word lang ito kapag may pagkilos na siya namang nararapat. Dahil katulad ng sinabi ni Apostol Santiago, ang pananampalatayang walang kasamang paggawa o pagkilos ay patay. Santiago 2:17. Faith makes the impossible possible.
Mahirap sumunod, lalo na kapag hindi natin naiintindihan o nauunawaan pa ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. Subalit tulad ng mga naunang mananampalataya sa atin na sumunod sa Diyos kahit hindi madali, kaya naman hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawagin siyang Diyos ng mga taong ito. Hebrews 11:16. Tayo rin naman ay dapat manatiling matatag sa ating pananampalataya until our last breath. Yung ating paghinga. Dahil nagtatanong ang Panginoon. Nagtatanong siya. Will He find faith on the earth when He comes? That we may answer Him, yes and amen, Lord. Yes and amen, Lord. Yun po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa Kanya po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Manalangin lang po ako. Hallelujah, Lord. Pinupuri po namin kayo, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sinasamba namin kayo, Panginoon. Diyos namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na totoo, Panginoon, nakarapat dapat namin panampalatayanan, O God. Lord, marami pong salamat sa mga kapahayagan ng inyong salita. Nawa nga po katulad ng aming narinig at napag-aralan. Hindi lang namin ito narinig. Tulungan niyo kami na ito'y maisabuhay namin upang matulad kami sa isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa isang pundasyong bato na kahit dumaan ang mga malalakas na hangin at bagyo ng buhay, hindi kami matitinag sapagkat kayo, Lord, kayo ang may hawak ng aming buhay. Sa inyo nakatayo ang aming pananampalataya at dahil kayo ay isang matibay na muog, hindi kami kailanman magigiba, Panginoon. Kaya tulungan niyo kami, Lord. Huwag niyong hayaan na sinasabi lamang namin ang salita. Tulungan niyo po kaming ito'y aming mai-apply. Alam ko pong marami kayong mga anak na dumadaan ngayon sa pagsubok. At itong pananampalatayang ito, Lord, ngayon po nawa ninyo patunayan na kung sila'y may pananampalataya, ano man ang pinagdadaanan nila, Lord, itatawid niyo po sila. Magtatagumpay po ang bawat isang anak ninyo na tunay na nagtitiwala sa inyo, tunay na sumusunod sa inyo, Panginoon, dahil pangako niyo ito, O God. Marami pong salamat at Lord, tunay sa lahat ng aming ginawang ito, Panginoon, hayaan niyo po na patuloy naming baunin sa aming mga puso ang mga aral ng inyong salita. Hayaan niyo kaming patuloy na masumpungan ninyo na sa pagbabalik ninyo. Masasabi namin, Panginoon, na kami ay may pananampalataya sa inyo. May matatagpuan kayo sapagkat narito kami, totoong nananampalataya sa inyo. Sa biyaya ninyo, Panginoon, hindi kami nagmamalaki, Lord. Alam namin, Panginoon, kung sa sarili lang namin, hindi namin kayang tayuan ito, Panginoon. Dahil hindi madali ang mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Pero alam namin sa biyaya nyo, sa kapangyarihan nyo, sa tulong nyo, magtatagumpay kami, Panginoon. At mananatili kami sa inyo hanggang sa wakas, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At ang lahat ng papuri at pinakamataas ng pagsamba ay tanging sa inyo lang. Ito pong aming dalangin, hallelujah, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah. Glory be to your name, O God. Salamat po. Amen. Tayo po ay magpatuloy po sa pananalangin. Panalangin po natin ang ating iglesia at ang atin pong bansang Pilipinas. Yan, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo po. Yan, manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang pananampalataya, Panginoon, through faith,
kami po ay maliligtas, Panginoon. Lord, maraming salamat po at patuloy, O Diyos, na maratnan mo kami. Manatili kami, Lord, na tapat hanggang wakas, hanggang sa muli mong pagbalik, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy na inilalapit namin, Lord, ang aming iglesia, Panginoon. Lord, ang inyong iglesia, Panginoon, ang Jesus, tanging pag-asa, Christian Church, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa iglesia na ito, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, sa amin upang, Lord, dito kami, yung pananampalataya namin, Panginoon, ay patuloy, Lord, na lumago, Panginoon, at patuloy, Lord, na malakaran namin ang pananampalatayang ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, inilalapit namin, Lord, ang aming mga pastors, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na kayo, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng mga fresh revelations, Panginoon. Lord, more anointing, Panginoon, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, kilala mo silang lahat, Panginoon. Lord, alam mo ang pangangailangan, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na kayo ang Diyos na mag-supply, Lord, ng lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, Lord. Huwag mong hahayaan, Panginoon, ang mga lingkod mong ito, Panginoon, ay magkulang, Panginoon. Bagus, Lord, nandun yung pagpapala mo, Panginoon. Lord, nandun yung pagkalinga mo, Panginoon, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, at patuloy, Lord, nabigyan mo sila, Panginoon, ng lakas. Lakas ng katawan, Panginoon, lakas ng pag-iisip, Panginoon, Lord. At Lord, lalo't higit, Panginoon, yung lakas ng pananampalataya, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ipagkalob mo ito sa kanila, Panginoon. Lord, sa mga panahon na alam namin, Panginoon, na sila ay may mga pinagdadaanan. Lord, kayo ang Diyos na pumayapa sa kanila, Panginoon. Kayo ang Diyos na magbigay sa kanila, Lord, ng comfort, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ipalala mo sa kanila, Panginoon, na kayo ang Diyos na kaniyang sinasamba, Panginoon, at pinagkakatiwalaan, Panginoon. Lord, ganoon din po, we pray, Panginoon, sa aming mga church leaders, Panginoon, at mga workers, Panginoon. Patuloy, O Diyos, kung paano, Panginoon, yung paglilingkod na gusto mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, yung ibigay mo, Lord, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, wag na namin tingnan kung ano yung kayang gawin ng bawat isa. Bagus, Lord, gagawin namin to, Lord, dahil mahal ka namin, Panginoon. At ito, Lord, yung gusto mo, Lord, para sa aming lahat, Panginoon. Na ikaw ay aming mapaglingkuran, Panginoon. Through you, Panginoon, mapaglingkuran namin ang aming mga kapwa, Panginoon. Lord, maabot yung mga kaluluwa, Panginoon, na nais mo, Panginoon, na iligtas, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa buhay ng iyong mga leaders, Panginoon, ng iyong mga workers, Panginoon, na patuloy nandun yung puso, Panginoon, na magpagamit, Panginoon, mapagod, Panginoon, at patuloy, Lord, na maglingkod, Lord, para sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming congregation, Panginoon, sa bawat miyembro, Panginoon, ng aming iglesia, Panginoon, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Panginoon. Lord, alam mo ang pangangailangan, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Lord, alam mo ang kasapatan, Lord, ng bawat isa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, sa mga may sakit, Panginoon, naming mga kapatiran, Panginoon. Lord, kayo ang Diyos, Panginoon, na magbibigay, Lord, ng kagalingan, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, na may purpose ka, Panginoon. Sabi mo nga po, Panginoon, paano ba namin malalaman na ikaw yung dakila naming manggagamot, Lord, kung hindi kami magkakasakit, Panginoon? Kaya, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ibinibigay mo to, Panginoon, para, Lord, lalo naming malaman, lalo ka naming makilala, na ikaw yung dakila naming manggagamot, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, kami po, Lord, ay nananalangin, Panginoon, Lord, sa aming mga kapatiran, Lord, lalo na kay Nanay Miling, Panginoon. Lord, at this moment, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, I declare, Panginoon, and I decree, Panginoon, nananalangin ako na magaling na po si Nanay Miling. Complete healing na po. Completely healed na po siya in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na nandun yung struggle, Lord, sa kanilang kalusugan, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, na ibinigay mo na ang kagalingan sa kanila, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. At Lord, patuloy, Panginoon, Lord, lahat ng pangangailangan, Lord, ng iyong mga anak, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ay pagkakalob nito, Lord, ayon sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At Lord, bigyan po kami ng puso, Panginoon, na nandun yung desire, Panginoon, to know you more, Panginoon, at mag-grow kami, Panginoon, spiritually, Panginoon. At patuloy, Lord,
na mananatili kami, Panginoon, hanggang wakas. Yung muli mong pagbabalik, Panginoon, Lord, hindi na kami hihiwalay sa iyo, Panginoon. Lord, ilagay mo po, Lord, sa puso ng bawat isa, Panginoon, ang pananampalatayang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po at patuloy, O Diyos, na ikaw na po ang bahala, Panginoon, Lord. Lahat ng activities, Panginoon, Lord, ng aming iglesia, upcoming activities, Panginoon, Lord, batid mo to, lalong-lalo na po, Panginoon, ang aming 23rd anniversary, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Naka-23 years na po, Lord, ang Jesus Tanging Pag-asa Christian Church, Panginoon. Lord, sa biyaya mo, Panginoon, Lord, maraming salamat po. Lord, kayo po ang Diyos na magbigay, Panginoon, ng magandang magsasalita yung speaker po namin, Panginoon, at lahat higit yung mga pangangailangan po na gagamitin, Panginoon, Lord, sa aming anniversary, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Gayon din po, Panginoon, patuloy kaming nananalangin, Lord, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, alam mo po, Panginoon, ang pangangailangan, Lord, ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa bawat niluklok mo, Panginoon, ng mga officials, Panginoon, mula sa aming presidente, Panginoon, ni si President Bongbong Marcos, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na ang lahat ay may kapahintulutan mo, Panginoon. Lord, bigay niyo rin po, Lord, sa puso nila, Panginoon, yung tapat na paglilingkod at makadiyos na paglilingkod, Panginoon. Lord, gisingin mo po sila, Panginoon, Lord. Ano man po nagagawin nila, Panginoon, Lord, ipaisip mo sa kanila na ito po ay para sa mga mamamayan Pilipino po, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord, sa aming educational sector, Panginoon. Batid mo, Panginoon, Lord, ang nangyayari po, Panginoon, sa edukasyon ng Pilipinas, Panginoon. Lord, kayo ang Diyos, Panginoon, na alam ko na magbibigay ng talino, bagamat, Lord, hindi ganon ka ayos ngayon ang aming educational system, Panginoon, dahil sa mainit na panahon. Pero Lord, alam ko po, Panginoon, na secondary na lang po yung intellectual, Panginoon. Pero mas pagkakalob mo, Panginoon, na ma-develop yung spiritual, Panginoon, ng mga batang ito, Panginoon. Upang Lord, makilala po nila kayo na kayo ang Diyos na dapat nilang sambahin, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord, yung economy po ng aming bansang Pilipinas, Lord. Kayo na po, Panginoon, ang Diyos, Panginoon, na patuloy na mag-angat nito, Panginoon. More investors po, Lord, para sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, maraming salamat po at patuloy, Panginoon, na ikaw po ang maging Diyos, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Maraming salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Kaya po sa gabing ito, patuloy na ibigay po natin sa Lord ang katagumpayan po ng ating midweek service. Hallelujah. Muli po, isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Never before have I
freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. 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 Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, guys. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Sino po sa inyo ang na-bless sa salita ng Diyos? Praise God. Salamat sa Lord. No, bagamat Mayo, ano ba ngayon? May 1? So marami ang siguro nag-holiday, no? Pero yung iba na sumama kanina, nandito din sila. Salamat sa inyo na patuloy na nakinig ng salita ng Panginoon. At maaga pa, makakauwi tayo ng mas maaga, makakapagpahinga tayo ng mas maaga. At meron po tayong tawag dito sa Sabado, yung ano yan? Don't watch. Sabi ni Pastor Nes, huwag kalimutan na i-announce at dumalo tayong lahat. No, mahalaga ang panalangin nating mga magkakapatid, lalo na sa madaling araw. Napakasarap mag-pray dito po sa church. Amen? Sino po a-attend ng Don't Watch? Wala na talagang nagtataas. Yan. Atin po tayo, suportahan natin lahat ang mga gawain ng Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay magtaas ng kamay at magwakas tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Sinamahan niyo kaming muli sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Salamat sa mensahe po na ibigay niyo po sa inyong anak kay Ate Lorna. Lord, yung pong mensahe patungkol po sa pananampalataya. Tunay nga kung walang pananampalataya, wala po kami dito, Lord. Hindi po namin magagawa yung mga bagay na ginagawa namin sa inyo. Salamat po dahil sa inyong bugto na anak, nagkaroon kami ng faith, O Lord, na magpapatunay na mayroon kaming buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya sa oras ito, Lord, maging yung mga nakikinig sa online, nanonood sa YouTube o sa aming pong ginagawang live, kayo po, Panginoon, ang mangusap sa kanila, nawa palalimin mo rin ang kanilang pananampalataya kahit sila, Panginoon, ay nakikinig lamang sa pamamagitan po ng platform namin sa social media. Kayo ang Diyos na patuloy na mag-iingat sa amin. Ingatan niyo po lahat ng workers, Panginoon, na nagpagal ngayong gabi, lalo na po mga nagtumayo sa harap, lahat po na nandito mga members na galing para sa gawain ng kalalakihan. Lord, salamat po, iningatan niyo kami, binigyan niyo po kami ng kalakasan, at patuloy niyo po kaming sinamahan sa aming pag-uwi. Sa pagdating namin sa aming mga tahanan, kayo po ang mag-iingat sa bawat sa amin.
Basbasan niyo po kami ng inyong banal na pag-iingat at ng inyong banal na Espiritu Santo. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong pinakamataas na parangal at papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po. Magpahinga po tayo ng magandang pahinga ngayong gabi para makabawi po tayo ng ating mga lakas. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until we see Him face to face, we will not falter. It is by